Hi guys, magandang umaga. Kamusta mga kapanset? Ako po ito si Paul. Ang boses sa likod ng Creepy mga kapanset. Nais ko lang po munang magbahagi ng magandang balita bago po tayo magpatuloy sa mga kwento natin sa araw na ito. Kung last video po natin, in-announce natin yung update regarding sa channel. Ngayon naman po, update na salamat sa Diyos, sa awa ng Diyos, nakabalik na po tayo sa YPP, YouTube Partner Program. Monetize na po ulit ang YouTube natin. Thank you so much kay YouTube. Thank you rin sa inyo, sa mga kapanset na solid na nakikinig, naghihintay, nag-aabang, hindi bumitaw. Ayan. So ngayon, mapapadalas na rin pong uploads natin. Hindi man kagaya ng dati na araw-araw. Mas dadalasan po natin ang uploads ngayon at mas mahaba, mas magagandang kwento, mas pinaghandaan. Yun. Salamat po sa walang sawang pagsuporta. And as promised, lagi ko po binibigay ang best ko para sa mga susunod nating kwento. Guys, ini-invite ko po kayo mag-follow. Paabutin po natin ng 100k subscribers ang Facebook page po natin, Creepy Mac Panset. Kung na-delete po natin ang mga videos natin dito sa YouTube, ililipat po natin yan doon sa Facebook. At syempre, may mga bago rin po tayong set of stories doon. So yun, yung mga hinahanap ng mga kanor, hitman, ginoong wet at kung ano-ano pa, malamang maililipat po natin yan doon. Kasi dito sa YT, hindi muna, kailangan kasi mga set of new videos muna dito. Saka na natin asikasuhin yon. Pero sa mga naghahanap, lipat po kayo doon. Doon nyo po mapakikinggan yung mga hinahanap ninyo. And yun, kwentuhan na po tayo. Sobrang saya ko, sobrang thankful ako kay Lord, YouTube at sa inyo. Let's go, kwentuhan na po tayo. Tara na. Hello Sir Paul. Tawagin mo na lang po akong Pido. Nangyari po ang karanasan na ito 1991. Sa lugar kung saan ako ipinanganak, lumaki, nagkaisip, nagkaroon ng sariling pamilya sa Naik, Cavite. Malapit kami sa dagat, Sir Paul, at isa sa mga pinagkukunan ng pamilya ko noon ng hanap buhay, pera, para mabuhay kami, ang pangingisda. Noong mga panahon po na iyon, elementary student pa lamang po ako. Hindi ko na matandaan kung grade 4 ba, grade 5 o grade 6. Pero sa mga panahon po na iyon, masasabi ko na medyo matured na po ang pag-iisip ko. Gawa nga ng hinubog na po ako ng hirap ng mga pagsubok ng pamilya namin kasi mahirap lang po kami. Tapos marami po kami sa pamilya namin. Pero ganun pa man, okay naman po ang buhay namin. Masaya kaming mag-anak. Hindi po iikot sa pamilya ko ang kwento. Nag-share lang ako ng onte. Iikot po ito sa kaklase ko na tatawagin na lang po natin sa pangalang Matias. Noong mga panahon po na iyon, kagaya ng sabi ko, nag-aaral po ako sa isang paaralan doon sa may Naik. Masipag po ako mag-aral kasi may pangarap po ako sa buhay. Gusto kong magkaroon ng magandang kinabukasan. Gusto kong yumaman. Gusto kong maiahon sa hirap ang pamilya ko. Simpleng pangarap, tipikal, pero mahirap abutin, kailangan pagtiyagaan. Kaya naman, kahit mahirap pumasok noon, kahit nagtatrabaho ako, ginagawa ko ang lahat para pumasok araw-araw. Hanggang sa isang araw po noon, merong transferee student doon sa amin. Siya po si Matias. Si Matias po ay katulad ko na tao. Tahimik, walang masyadong kaibigan, hindi masyadong nakikihalubilo sa iba. Dati kasi Sir Paul nabubuli po ako kasi lagi nilang sinasabi sa akin na amoy isda raw ako, malangsa raw ako. Minsan ay may mga kaliskis-kaliskis pa ako. Na totoo naman kasi talaga. Kasi nga, pamilya kami ng mga mangingisda Tatay ko, mga kuya ko, isda ang kinabubuhay. Tapos yung nanay ko nagtitinda sa palengke ng isda. Ako naman sa sarili ko noon, bakit ko naman ikahihiya yun? Doon kami nabubuhay. Pinagtitripan naman nila ako, inaasar, binubuyo. Binabaliwala ko lang. Tinatawanan ko lang sila. Ang sabi ko sa sarili ko noon, nasa akin ang huling halakhak. Huwag lang nila akong pipisikalin. Yun ang sabi ko noon, kasi ibang usapan na yun. Dahil nga po laging mag-isa lamang si Matias, sa hindi ko malamang dahilan,
nag-cruise po ang mga landas namin. Una nun nagkasabay lang kami o nagkatabi kami sa kantin noon. Kumakain lang kami ng pagkain. Tapos hanggang sa sumunod na mga araw, yun na, kami na lagi yung magkatabi. Tapos nag-uusap-usap na rin kami. Nagkikwento-kwento na rin kami hanggang sa share-share. Tapos lumalim ng paunti-unti ang aming pagkakakilanlan at syempre, pagkakaibigan. Mabait na tao si Matias. Tahimik, kalmado, palangiti. Kabaliktaran ko na kahit hindi masyadong nakikihalubilo sa iba. Medyo tahimik din pero palabiro po akong tao. Kasi sa pamilya ko, palabiro rin ako, Sir Paul. Maloko ako. Sa eskwelahan lang talaga ako tahimik. At kay Matias ko nga lang na ipapakita ang ganung side ko, Sir Paul. Na nakakatawa kasi dati hindi ko magawa yun. Wala nga akong kaibigan, di ba? Hanggang sa lumipas ng lumipas ang mga panahon, Sir Paul. Mas lalo kami naging malapit ni Matias sa isa't isa. Bait siya. Maaasahan, mapagkakatiwalaan. Pero isang insidente na talagang hindi ko inaasahan na magaganap at masasaksihan. Isang araw po noon, Sir Paul, uwian. Magkasama kami ni Matias na una naglalakad. Nga pala noong mga panahon po na iyon, hindi ko pa alam kung saan nakatira si Matias pero ang alam ko lang, doon siya sa kabilang baryo. Hindi ko pa nga napupuntahan yun Madalas niya nga akong iniimbitahan doon pero sabi ko hindi pa pwede kasi kapag uwi ko, tumutulong pa ako sa pamilya ko. Nagbubuhat ng mga isda, nagkakaliskis o kung minsan, naglalako pa ako niyan sa baryo namin. Kaya sabi ko sa kanya pasensya na, sa susunod na lang. Pero kahit na ganoon, okay lang sa kanya. At sa katunayan, siya nga madalas pumupunta sa amin noon. At nakilala na rin siya ng pamilya ko at miski mga kapatid ko, mga magulang ko, natutuwa sa presensya ni Matias kasi mabait nga itong tao. Habang naglalakad kami noon at nagkukentuhan, bigla po nagsalita si Matias. Pido, pag sinabi kong takbo, tumakbo ka. Ha? Bakit? Anong pinagsasabi mo? Baliw ka ba, Matias? Ba't mo ko pa tatakbuhin? Basta makinig ka na lang sa akin. May nararamdaman akong mali. Pagkasabi niya noon, Sir Paul, doon ako nakaramdam ng hindi tama. Bihira lang magsalita ng ganoon si Matias kaya kung sasabihin niya ang ganung bagay, baka naman totoo. May problema talagang mangyayari. At nangyari nga ang hindi inaasahan. Nagulat na lamang ako, Sir Paul, lang sa gilid po namin, sa kapunuan, bigla pong may naglabasan ng mga tao. At una hindi ko pa sila nakita pero nakilala ko rin sila kaagad. Mga kaklase po namin sila, Sir Paul. Lahat sila. Sila yung mga nambubuli, Sir Paul. Yung mga kalalakihan doon ewan ko kung ano bang nakita sa amin kung bakit lagi kaming inaasar. Lagi akong binubuyo. 5 po sila, Sir Paul, at yung grupo na yon pinangungunahan po ng tatawagin na lang po nating Jose. Ang 2 asungot ng klase natin. Tagal ko nang naiinis sa inyo. Pido, tumakbo ka na. Tumakbo ka na. Sir Paul, hindi ko malamang dahilan, hindi ko magawang iwan si Matias. Bakit ko siya iiwan? Baka may gawing masama sa kanya yung grupo nila, Jose. Asisiraan ka na ba? Hindi kita iiwan dito, Matias. Hoy, huwag nga kayo manggulo dito, Jose. Pati ba naman dito guguluhin nyo kami? Aba, bumoboses ka na, Pido. Hindi porket may kasama ka na ngayong asungot, tatapang ka na. Baka nakakalimutan mo, mga basura lang kayo. Nagulat ako, Sir Paul, nang sumugod po sila tapos pinagsusuntok po kami. Natamaan ako noon, Sir Paul, tiyan, mukha at sa kung saan-saan pa. Unang beses ko lang makaranas ng suntok, Sir Paul, at masasabi ko, napakasakit. Aray ako ng aray noon. Nagmamakaawa ako sa kanila na tigilan na nila yon. Huwag nilang ituloy, tama na, masakit ka ako. Pero dito po ako nagulat. Si Matias, Sir Paul, bigla pong nagpalit ng anyo. Mula sa isang tipikal na maliit na bata, lumaki ng bahagya ang katawan nito.
Napunit pa nga ng bagya yung uniforme niya. Para siyang batang nagkamasil, Sir Paul. Tapos kumulubot yung mukha niya. Nagkaroon ng balahibo yung iba't ibang parte tapos naging kulay itim ito. Nakakatakot siya. Huli ko na naintindihan kung ano ang nangyayari nang sumigaw yung isa sa mga kasama ni Jose. Aswang! Aswang yung Matyas na yan! Sir Paul, grabe ang ginawa ni Matyas sa mga kasamahan ni Jose. Pinagkakalmot niya, pinagbubugbog, suntok, ganito, ganyan. Pero wala po siyang kinagat, Sir Paul. Wala. Kinalmot ng pinakamalala. Karamihan tadyak at sipa, suntok, balya, tulak. Yun lang. Tapos nun, Sir Paul, tumakbo lang po sila paika-ika, takot na takot, umiiyak. Tapos maya-maya, Sir Paul, nawala na po sila at naiwan kaming dalawa doon sa madilim na daan na iyon. At hindi nagtagal, bumalik na rin po si Matyas sa orihinal niyang anyo, sa normal na tao. Pido, patawarin mo ako. Naglihim ako sa iyo. Pero Sir Paul, kung natakot ng mga hayop na bully na yon, ako, hindi. Nilapitan ko si Matyas. Inakap ko siya. Sugatan siya. Marami rin siyang natamong pinsala mula doon sa mga hayop na yon. Grabe rin, bugbog din siya kahit aswang siya. Paano ba naman natamaan siya ng bato? Mga sanga ng puno at kung ano-ano pa. Siyempre, limalaban sa isa. Huwag ka mag-alala. Kaibigan kita kahit anong mangyari, Matyas. Kahit anong mangyari. Sir Paul, mula po nung araw na iyon, hindi na po nagpakita pa sa akin si Matyas. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Miski nga yung mga teacher namin hinahanap siya sa akin, pero ako, wala naman ako maibigay na impormasyon kasi kagaya ng sabi ko, ultimo bahay nga niya, hindi ko napuntahan eh. Nang pinanghihinayangan ko noon. Sana, inalam ko ang bahay niya. Sana, alam ko kung saan siya tutuntunin. Swerte, Sir Paul. Yung grupo nila Jose, natakot na sa akin. Hindi na nila ako nilapitan. Magpakilanman. At magpakilanman din, ang kaibigan kong aswang na iyon, hindi ko na po nakita pa. Hello, Sir Paul. Mike na lamang po ang itawag niyo sa akin. 2010. Nag-aaral po ako dyan sa Cavite. Taga Dasmariñas po ako, pero ang pinag-aaralan ko po noon, yung Kabsumin sa May Indang. Kaya ang layo-layo ng binabiyahe ko. Araw-araw po yun kapag may pasok. Biruin nyo, Indang, papunta po ng Dasma. 1 oras mahigit. Pero nasanay na rin po ako kasi wala naman po akong choice eh. Gusto ko mag-aaral sa Indang. Araw-araw din po sa ginawa ng Diyos ng pagbiyahe ko sa papasok sa eskwelahan at pauwi. Dinadaanan ko po yung Manggahan. Sa mga hindi nakakaalam, ang Manggahan po ay parte ng General Trias, isa sa mga downtown niya ng Cavite. Dati may mga McDo na dyan, may Jollibee na rin ata eh. May mga simbahan, Pure Gold, tapos may mga McDo, bangko, ano pa ba, nakalimutan ko na. Basta established na rin po yung Manggahan noon. Kahit nga ngayon, mas grabe na eh. Anyway, isang beses po noon, na late po ako ng uwi galing po sa May Indang. Siguro mga 9 na to o 10. May pinuntahan po kasi ako noon na bahay ng kaklase ko. Gumawa kami ng project. Eh di, no choice naman ako. Hindi naman ako pwede mag-overnight kasi kinabukasan may pasok din po ako. Eh, wala naman akong damit na baon noon. Alangan naman gamitin ko yung marami kong uniforme, di ba? Kadiri yun. Tsaka isa pa, kailangan ko din ng pera. Kailangan ko ng baon para kinabukasan. Dati, hindi pa naman masyadong uso yung Gcash noon. Text pa lang noon. Kaya wala, no choice talaga ako kundi umuwi. So eto na nga. Nakarating na po ako noon ng Manggahan. Sad to say, yung sinakyan ko po noon na bus, ibinabalang kami sa Manggahan. Hindi na kami dumiretso doon papunta sa may Dasma. By the way, taga-area po pala kami, hindi ko na lang sasabihin. So from Manggahan, kailangan ko pang sumakay ng pwede ring bus or jeep. Pero nung gabi po na iyon, Sir Paul, maulan na.
May bagyo kasi noong mga panahon na yun eh. At sa totoo lang, yung nasakyan kong bus papunta ng Manggahan, tsamba na lang din yun. Gagarahin na lang din daw at pinagbigyan na lang din kaming mga pasahero niya. So yun na nga. Nandiyan ako sa may crossing ng Manggahan noon. Kasama ko yung ilan sa mga estudyante, mga trabahante at mga pasahero. Siguro mga 6 o 7 kami noon. Sari-sari. May mga nakapayong, may mga basa na ng ulan. Basta kami naghihintay lang doon. Wala pong dumadaan, Sir Paul, kung meron man bihira. O kaya naman mga private vehicle, motor, o kaya naman kotse. Wala mga pampubliko gaya na lang ng jeep o bus kung tinamaan ka naman ng lintik. Siguro ay mga 11 or 12 na po noon ng madaling araw. Naghihintay pa rin po ako noon. Nakailang receive na po ako ng text noon sa mga magulang ko at sabi ko nandoon na nga ako sa Manggahan. Natatakot nga ako noon, baka pagalitan ako eh. Stricto kasi yung parents ko. Pero maya-maya, Sir Paul, habang naghihintay po kami doon sa may crossing ng Manggahan, explain ko lang po yung posisyon ko ha. Yung pwesto ko po doon po mismo sa may pinakakanto, doon sa may police station, nandoon sa may sulok. Yung pagkumanan ka, papunta po ng Tagaytay. Pag kumaliwa, papunta ng General Trias proper. Pag dumiretso ka, papunta po ng Dasma at pagpabalik, Indang. Sana malinaw po. So yun na nga, habang nag-aabang doon at habang basang-basa, bigla pong may dumaan ni isang motorsiklo, Sir Paul. At yung motorsiklo pong na iyon, nagulat kami kasi may sakay po ito na tao. Wala itong helmet. Tapos, yung motorsiklo po niya, alam niyo po yung motorsiklo na parang big bike, pero pang oldies. Yung parang ghost rider yung datingan. Ang nakakakilabot dito, Sir Paul, yung suot niya po noon ay parang kapote na itim. Tapos, nakatalokbong po yung ulo niya. Huminto po siya doon sa mismong crossing. Ang pinagtataka ko, bakit niya kako ginawa yun? Wala namang stoplight noon doon na umiilaw-ilaw. Orange lang, ibig sabihin noon, go lang. Wala rin namang dumaan na sasakyan o kahit kasabay siya, kaya nagtataka kaming lahat noon bakit siya huminto. Siguro yung layo ko sa kanya noon ay mga 5 hanggang 10 dipa. Takantaka ko. Pero maya-maya, Sir Paul, dahan-dahan po siyang bumaling sa akin, Sir Paul. At hindi ako pwedeng magkamali. Kahit kasi umuulan noon, maliwanag yung sinag ng ilaw, yung poste ba ng ilaw. At nakita ko na wala po siyang muka. As in wala. Parang usok lang po yung nandoon sa loob. Lahat kami nakakita noon, Sir Paul. At sa totoo lang, yung isa sa mga kasamahan ko nga doon sa likod na nag-aabang din, napatili. Nagulat na pasigaw. Ako naman, para akong nihipnotismo, Sir Paul. At bigla akong nakarinig ng, "Halika, biyahe tayo." Hindi ko siya nakitang nagsalita kasi wala naman siyang mukha eh. Pero narinig ko po yun, Sir Paul, sa isip ko, sa utak ko. Tapos, kusang gumalaw ang aking mga paa, Sir Paul, papunta doon sa kanya. Pero bago pa ako makahakbang doon sa may kalsada, bigla akong hinila ng isang pasahero na nag-aabang. "Huwag kang sumama! Kamatayan yan! Mamamatay ka pag sumakay ka sa kanya!" Doon ako natauhan, Sir Paul. At pagkatapos nun, bigla pong tumawa ng malakas yung nilalang na iyon at humarurot yung motorsiklo padiretso papunta doon sa Dasmariñas. Sa lakas ng ulan noon, mabilis din po siyang naglaho at kami ng mga pasahero hindi makapaniwala. Diyos ko, totoo ba yung nasaksihan namin? Grabe, kamatayan? Sir Paul, ang hirap mapaniwalaan noon sa totoo lang, pero madami kasi kaming nakaranas eh. At kung may CCTV camera nga lang siguro noong mga panahon na yon, who knows? Baka na-feature na yon sa KMJS, Rated K, Facebook. Pero ewan ko, siguro nga kung merong CCTV rin doon, baka hindi rin naman siguro nahagip yun. Kasi, kamatayan? Ang weird, no?
Usually kasi sa mga kamatayan, yung mga Grim Reaper ba? Oo, nakasuot ng itim, may hawak na karet. Pero nakatayo lang yun mostly, lalo na sa mga palabas o sa mga kwento. Pero first time kong na-encounter at ako pa mismo nakasakay sa motor. Galing, no? Well, anyway, true to life po ito. Maniwala man kayo sa hindi. Siguro kung mapakinggan man ito ng isa sa mga pasaherong nakakita rin noon, comment on below. Patunayan niyo po na nagsasabi ako ng totoo. Dito na lang, Sir Paul. Salamat po. Roderick na lamang po ang itawag niyo sa akin, Sir Paul. Hindi ko na matandaan po kung kailan ito nangyari. Basta college student pa po ako noon. 2011, 12, 13 o 14. Isa po akong pasaway na estudyante, Sir Paul. At basta sabi ko nasakit ako ng ulo ng mga magulang ko. Biruin nyo kasi, yung college life ko noon sinulit ko. Yung 4 years na kurso, 6 years kong tinapos. Buti na lang din natauhan ako. At sa tulong po iyon ng horror experience na ito. Gaya ng sabi ko sa inyo, Sir Paul, pasaway po ako na estudyante na anak. Lahat ng inuman dito sa Cavite, bar, beer house na inuman ko na po yan. Ultimo, mga bahay-bahay, mga baryo-baryo, basta tropa, kaklase, inuman, gawa ko dyan. Pero ang isa sa mga paborito ko na inuman, Dasmariñas Pala-Pala, Robinson. Kaya naman dyan sa may SM Underground. Sa mga hindi nakakaalam ng SM Underground, alam niyo po yung building dyan sa may crossing. Doon sa may Sanggupsalan, meron pong underground dyan noon at merong beer house dyan, inuman karinderya. Masarap mag-inom dyan dati. Madalas din ako dyan. Pinaka-paborito ko po noon, Sir Paul, yung Paddy's Point dyan sa may Robinson, yun sa may Tirasa. Madalas kaming mag-inom dyan. Grabe, inuman, walang sawa. Minsan din, dyan sa may M2. Dyan sa may tapat din ng Robinsons. So heto na nga. Isang gabi noon, madaling araw na nga 3 bar yung nainuman ko noon. Una doon sa M2, sumunod sa may SM Underground, yung huli doon sa may Paddy's Point. Palipat-lipat kasi kami ng mga kabarkada ko noon. Palibasa may mga pera palibasa makukulit, palibhasa mapupusok. Pero ang dahilan talaga kung bakit palipat-lipat kami, wala kaming mahanap na chika babes, lalo na ako. Pero noong nasa Paddy's Point na nga ako, nagbago ang ihip ng hangin. Siguro mga alauna na po nito. Lasing na, pero alam ko pa naman po ang nangyayari. Isang babae doon ang nakasayawan ko. Maganda. Idaran ko rin. Siguro nga yung mga estudyante rin yun Kasi parang nasa grupo rin siya. Maganda yung babae, chinita, pasok sa tipo ko. Alam niyo naman yung mga uso noon ng mga panahon na iyon Alam niyo yung mga giyome. Ganun po yung uso noon. Ganun po yung itsura ng babae. Hi, tagsaan ka? Taga puso mo. Ikaw? Diyan, sa brief mo. Literal, Sir Paul. Yun ang sinabi ng babae na iyon. Kaya ora mismo, nanginig ang kalamnan ko. Hinila ko siya palabas ng Paddy's Point. Alam niyo naman, marami ring check-inan dyan sa may Dasmariñas na wala na sa panahon na ito. Maliliit lang na kwarto. Patos-patos na. Nga pala, swerte ng mga estudyante ngayon kasi may sogo na rin dyan sa may Dasmariñas Kahit nga dyan sa may Kubo Cubana, pwede na Dati kasi pahirapan pa Pero balik tayo. Meron akong tinutuluyan dyan sa mismong Pala-Pala rin. Hindi ko nasasabihin kung saan. At suki na rin ako doon. Marami na rin akong nadalang mga babae doon, Sir Paul. Iba-ibang eskwelahan. Lasal, Lyceum, Kabsu, Eyak, basta. Kung tipo ko talaga dadalhin ko yun doon. Hindi naman sa pagmamayabang pero may kotse kasi ako noon Tapos guwapo rin, may pera pa. So heto na nga. Nakarating kami doon sa isang motel. Hindi ko nga masasabing motel, basta lodging house lang din siya. Oras-oras lang din ang bayad. At sa pagdating pa lang namin doon, di pa nga nakakababa yung mga gamit namin, nagsimula ka agad yung maatikabong aksyon. At Sir Paul, fast forward. Alam ko bawal sa inyo ang kwento na ito pero yun nga,
may nangyari sa amin. Sir Paul, sa kalasingan, nakatulog na rin po ako doon. Nang magising po ako, Sir Paul, umaga na. Sobrang bangingi pa ako noon, Sir Paul. At yung babae nasa bisig ko pa rin. Pero Sir Paul, nagulat na lamang po ako dahil nang matauhan ako. Pagkita ko sa babaeng nakahiga sa aking balikat, isa itong matandang babae, Sir Paul. Siguro mga senior citizen na iyon. Puti na nga ang buhok, mahaba, kuba-kuba, kulukulubot. Bungi pa nga, Sir Paul eh. Nakangiti pa nga ito. Nakadungaw sa akin yung paglingon ko sa kanya. Ilang segundo pa nga ako nung hindi matauhan eh. Hindi makasigaw. Sobrang sakit ng ulo ko, nakakasuka pero mas nauna o mas nang ibabaw ang aking kilabot, takot at pandidiri. Tain na anong ibig sabihin noon. Diyos ko, matanda yung nakasiping ko. Pero hindi, dalaga yun na. Ang sarap mo, Apo. Sir Paul, sumuka ako doon sa mismong kwarto. Nasukahan ko pa nga yung matanda. Tapos, paglabas ko ng kwarto, tumatawa-tawa sa akin yung mga kakilala ko nagbabantay doon. Pare, grabe ka naman. Talagang pinatos mo si Lola ha? Baliw, ba't di niyo ako pinigilan? Pare, ba't ka namin pipigilan ni Kita yan? Diyos ko, matanda na talaga ang trip mo yun, pare. Sir Paul, hiyang-hiya ako noon. Tawan-tawa sila, ako naman takot na takot, kilabot na kilabot, diring-diri. Di pa nga ako nakakasuot noon ng damit eh. Naka-boxers lang ako noon, dala-dala ko yung mga gamit ko, pantalon, bag, damit, sapatos. Basta, sa kotse na ako nagsuot ng damit. Putya, anong ibig sabihin noon? Nakipag-sex ako sa... Diyos ko. Imagine ninyo na lang. Mula noon, Sir Paul, nagtino na talaga ako. Hindi na ako talaga ako makikipag-inuman sa mga babae na hindi ko naman talaga kakilala. Hindi na ako gumimik-gimik, ganito, ganyan. Pakatino ako, inayos ko yung pag-aaral ko. Sinamer ko yung mga bagsak ko. Pinilit ko makapagtapos. Kahit mga 3 lang yung iba kong mga grades kasi gusto ko nang makagraduate. Gusto ko na matapos yung college life ko kasi kumalat yung kwento na iyon eh. Kasi kilala nga po ako, medyo sikat ako. Tapos yung iba sa mga kaibigan ko ginagamit din po yung pwestuhan na iyon. Pero yun nga, hindi ko makakalimutan yung experience na iyon at sa mga panahon na ito, tinatawanan ko na lang. Pero deep inside, kinikilabutan ako dahil paano nangyari yun? Anong nangyari? Dark magic? Kulam? Gayuma? Ano nga kaya nangyari sa akin? Baka naman, aswang yung matanda na yun. Kinikilabutan ako pag naaalala ko yun. Anyway, Sir Paul, anong thoughts nyo sa mga nakikinig sa inyo? Dito na lang po. Sana nagustuhan po ninyo. Sana napatawa ko kayo at the same time, sana kinilabutan kayo. Hello, Sir Paul. Linda ang itawag nyo sa akin. Hindi ko tunay na pangalan. 1998 nang magbakasyon po kami ng asawa ko sa Maragondon. Yun po kasi ang hometown ng asawa ko. Taga Manila po kasi kami. Nagkakilala lang kami sa Maynila sa trabaho. Pero nung mga panahon na iyon, bisita naman daw kami sa pamilya ng asawa ko kasi kung di ako nagkakamali, holiday po noon. Christmas to New Year's Eve po doon kami. At nung mga panahon po na iyon, kasal na po kami sa West Niana. At matapos ang 1 taong pagsasama, buntis na rin po ako sa panganay ko noon, 7 months po. Masaya po akong sinalubong ng pamilya niya na kakilala ko na rin naman pero first time ko lang sila makakasama ng matagal noon. Mabait ang mga manugang ko, yung mga bilas at bayaw ko. Tanggap nila ako. At kahit payak ang pamumuhay nila doon sa probinsya ng Maragondon kasi probinsyang-probinsya talaga eh. Bukid, puno. Maganda po ang pamumuhay nila. May mga ari-arian kasi sila doon eh at pagsasaka ang pinakakabuhayan po nila. Pagtatanim, pag-aararo at kung ano-ano pa. May kalakihan din po ang bahay nila doon. Presko, masarap mamuhay doon. Pero hindi ko po akalain
ng inaasahan kong simpleng bakasyon lang ay magdudulot ng panganib sa amin ng anak ko. Nakapag-celebrate naman po kami ng Pasko noon at may ilang araw pa noon bago magbagong taon. Pero sa mga nakalipas na araw, hindi ko masabi sa asawa ko pero hindi po ako komportable. Don't get me wrong, komportable po ako sa lugar, sa presensya ng pamilya ng asawa ko sa mga tao doon. Pero sa hindi ko malamang dahilan, pakiramdam ko, Sir Paul, para kasing, alam niyo yun, parang may nagmamasid sa akin palagi. Kapag naglalakad ako, umaga, tanghali, hapon o gabi, parang may nakatingin sa akin. Tapos kapag lilingunin ko naman yung direksyon kung saan nakalingon sa akin yung kung sino man na yun, wala akong makitaan na kahit na sino. Sa gabi naman, Sir Paul, sa pagtulog po namin, kahit presko, Sir Paul, ang paligid. Kahit isang electric pan lang ang gamit namin at kulambo. Sa hindi ko malamang dahilan, para akong init na init. Tapos madalas gumagalaw yung anak ko sa gabi, na dati naman hindi ganoon. Madalas sa umaga siya gumagalaw. Sa isip ko nga noon, baka hindi nakakatulog yung anak ko eh. Bakit kaya ka ako? May problema ba? May mali ba? Siyempre, Sir Paul, pilit ko lang binabaliwala ang lahat. Baka naman ka ako, wala namang problema. Overacting lang ako. Baka overthinking lang. Ganun kasi talaga ako, Sir Paul eh. Pero isang gabi ng December 29, nangyari ang pinaka nakakakilabot na pangyayari sa buhay ko. Kagaya ng nakasanayan, Sir Paul, hindi po ako makatulog noon. Init na init ako kahit malamig naman po, pawis na pawis ako. Makailang ulit ko ng pinapakuha ng tubig, pinapatimpla ng gatas, prutas o kung anumang merienda ang asawa ko pero hindi rin po ako mabusog noong mga panahon na iyon. Takantaka ako. Ang asawa ko naman minamasahe ako, kinakantahan ako, hinihimas ako, hinihili ako pero hindi pa rin ako makatulog, Sir Paul. Mahal, matulog ka na. Masamang napapuyat sa buntis. Baka mapuyat din yung anak ko. Mahal, hindi talaga ako makatulog. Hindi ko alam kung bakit eh. Ano bang gusto mo? Hindi kaya nabubusog sa mga merienda eh. Pagluluto kita. May tira pa yatang ulam. May kanin pa doon. Ano ba gusto mo? Itlog? Tuyo? Ano? Mahal, hindi ako nagugutom. Hindi lang talaga ako komportable. Hindi namin mawari ng asawa ko kung ano ba talagang problema ko noon. First time ko lang din naranasan yun. Siyempre, Sir Paul, ako naiinis na rin noon. Gusto ko lang makatulog para sa anak ko. Pero maya-maya, Sir Paul, nakarinig kami ng katok mula sa pintuan ng kwarto namin at unti-unti itong bumukas at bumunga doon yung tatay po ng asawa ko. Tay, anong problema? Anak, bumangon kayo. Bakit o tay? May bisita tayo. Pagkasabi ng ganoon ng binan ko, nagtaka ako. Madaling araw? Bisita? Sino? Pero nakita ko ang takot at kilabot sa mukha ng asawa ko. Para bang may nangyaring hindi maganda? Para siyang kinabahan at natakot. Mahal, halika, dali. Ano pa ang nangyayari? Bakit, mahal? Basta sumunod ka. Sumunod naman ako, Sir Paul. Lumabas kami ng kwarto na iyon. At nagtaka ako lalo dahil paglabas ko, nandoon yung mga kapatid ng asawa ko. Yung iba doon ay may asawa at anak na, may buntis din. Nandun din yung nanay niya. Lahat sila nandoon, kumbaga gising pala ang lahat. At karamihan sa kanila, takot, lalo na yung mga babae. Hinila naman ako ng isa sa mga kapatid ng asawa ko, babae rin. Halika dito, halika dito, halika. Niyakap nila ako, Sir Paul. Ako ang pinakagitna nila. Habang yung mga lalaki naman, para silang naghahanda, para silang sasabak sa labanan. Nakita kong seryoso yung mga mukha nila. Galit, takot, pero handang pumatay, ganun yung itsura nila. Miski yung asawa ko. Mahal, dito ka lang ha. Hindi ka nila papabayaan. Ano bang Hindi na po ako nasagot ng asawa ko. Kasi lumabas na po sila. Mga kalalakihan.
Sa pangunguna po yun ng biyenan ko na lalaki. At sa paglabas po nila, nakarinig po kami ng isang sigaw. Sigaw ng isang nilalang. Halimaw, Sir Paul. Para bang di galing sa mundo natin yung sigaw na iyon. Nakakatakot, nakakakilabot. Huwag ka mag-alala, ililigtas sila tayo sa aswang. Pagkasabi po noon ng kapatid ng asawa ko, doon ko na naintindihan ng lahat. Hindi naman lingid sa kaalaman ko na may aswang. Pero Sir Paul, hindi ko lang talaga in-expect na mararanasan ko yun. Yung mga napapanood ko sa mga pelikula palabas, naririnig sa radyo, mararanasan ko. Sir Paul, natakot ako noon para sa kalagayan ng anak ko kasi galaw po ito ng galaw sa sinapupunan ko. Pero kasabay po noon, nag-alala din ako para sa asawa ko, sa bilas ko, sa mga binhan ko, sa mga bayaw ko, sa biyenan ko, baka mapahamak sila. Ilang minutong labanan, sigawan, mga komosyon sa labas at maya-maya lamang Sir Paul, pumasok po silang sabay-sabay sugatan. Grabe yung nangyari sa kanila, para silang nakipaglaban sa napakarami, pero ang sinabi lang nila, patay na yung aswang mahal. Ligtas na, ligtas ka na, ligtas na kayo, ligtas na kayo. Takot na takot kami, Sir Paul. Ako, first time ko lang maranasan yun. Samantalang yung asawa ko, dati na raw nilang naranasan yun. Sa panganay daw nilang ate. Nung nagbuntis din daw ito, may lumusob daw na aswang noon sa kanila. Pero noong mga panahon daw na iyon, hindi raw nila ito napatay. Pero sa pagkakataon na ito, yung aswang na yon, sigurado, patay na raw talaga. Sir Paul, sobrang thankful ako sa pamilya ng asawa ko. Kasi matapos noong karanasan na iyon, hindi na po ako nakaramdam ng kilabot, takot, o yung may nagmamasid sa akin. Naging komportable na po ako. Grabe, di ko talaga akalain na mararanasan ko ang bagay na iyon. Nakaka-amaze at the same time nakakatakot. Pero ganun pa man, yun yung mga karanasan na talagang i-cherish mo. Talagang isasalin mo sa anak mo, sa apo mo. At ito, sa inyo. Sana lang mapili nyo, Sir Paul, na mai-upload. Anyway, mula po noon ay hindi ko na po naranasan pa ang pang-aaswang. Kahit nagkaroon pa ako ng 5 anak, buti na lang din. Kasi sa totoo lang, nung nagbuntis po ako ulit, nanatili na lang po ako sa Maynila. Umuwi na lang po kami ng Maragondon kapag bakasyon, kapag hindi ako buntis. Sana po nagustuhan nyo ang experience ko na ito. Maraming salamat, Sir Paul. Sana po marami pang kwento. Palagi po kami nakikinig ng mag-anak. Dito na lang po. Muli po, ako po si Linda. Hello, Sir Paul. Jeffrey na lamang po ang itawag niyo sa akin. 2008, nang mag-break po kami ng fiancé ko. Ang mas masakit pa dito, Sir Paul, iniwan niya ako kasi nabuntis siya ng iba. Sa madaling sabi, naiputan po ako. Broken hearted ako noon, Sir Paul. Grabe. Gusto ko na nga alam nyo na, tapusin ang dapat tapusin, pero buti na lang din kinaya ko yung depresyon. Buti na lang din kinaya ko yung kahihiyan, yung bigat, yung sakit. Sa tulong po yun ng pagmamaneho ng motor. Yun po ang naging stress reliever ko noon, yung sagot sa depresyon. Buti na lang, maganda yung motorsiklo ko noon kasi pinag-ipunan ko talaga yun eh. Pangarap ko na kasi talagang magkaroon ng motorsiklo. Bata pa lamang po ako, pangarap ko na kasi talagang magkaroon ng motorsiklo. Kaya bago pa ako nagka-girlfriend, unang pinag-ipunan ko sa trabaho ko, yun nga. At yun din ang sumalbas sa akin. Dahil lang din doon sa pesteng, huwag na natin pag-usapan. Ang ginagawa ko po noon, Sir Paul, after trabaho o kaya naman kapag may bakanting oras, bumabiyahe po ako sa kung saan-saang lugar. Masarap kasi talaga magmaneho eh. Marami na po ako napuntahan niyan. North, South, at isa sa mga paborito kong puntahan ay yung Tagaytay. By the way, taga Manila po ako noong mga panahon na yan. At pag gusto ko ng quick trip lang,
Gusto ko lang humigop ng sabaw, magpalamig, kumain, magkape. Punta lang ako ng Tagaytay. Maraming kapihan dyan, magpapalamig o kaya naman bulalo. Isang gabi noon, Friday, walang pasok kinabukasan kasi weekend, 2 days. Pagkatapos ng shift ko, diretso na po ako noon, akyat ng Tagaytay. Pagkarating ko ng Tagaytay, ay kain ako sa paborito kong restaurant, bulalo. Grabe, ang sarap ng bulalo talaga doon sa kinakainan ko malapit sa may Mahogany Market. Pagkatapos po noon, naisipan ko na what if umakyat po ako ng People's Park o Palace in the Sky doon sa mataas na bahagi ng Tagaytay. Sabi ko hindi pa ako nakakapunta doon ng gabi. Punta lang ako tapos ang diretso uwi na. Hindi yun na nga. Bumiyahe po ako papunta doon. Nga pala yung oras po na ito siguro mga 11 or 12. Napakalamig noon, Sir Paul. Wala akong nakakasabay ng mga sasakyan kung meron man pa isa-isa lang. Hanggang sa maya-maya, wala na talaga ako nakakasalubong o nakakasabay. Tapos ang nasa harapan ko lang, daan, hamog. Tapos maya-maya, Sir Paul, pakapal ng pakapal yung hamog. Oo, malakas yung headlight ko noon. Pero sa hindi ko malamang dahilan, yung ilaw po ng headlight ko, hindi na talaga nakakaya yung hamog. To the point na hindi ko na halos makita yung dinadaanan yung markings. Natakot ako noon kasi baka mamaya magdire-diretso ako. Bangin. Tigok ang lolo nyo kung tutuusin. Kasi taas na nun Nandun na ako sa mga parte na sa kaliwa mo, puno-puno, tapos sa kanan mo, nandoon na yung lawa ng Taal. Bangin, daustos ka talaga. Pero maya-maya, Sir Paul, hindi po ako huminto. Mabagal lang, oo. Pero sa hindi ko malamang dahilan, para akong kinain ng hamog ng makapal na usok, Sir Paul. At paglabas ko doon sa makapal na usok na iyon, napadpad ako sa isang lugar na hindi ko alam at hindi ko pa napupuntahan. Kabisado ko ang Tagaytay, Sir Paul. Ilang beses na akong nakapunta dyan. Alam ko na hindi na Tagaytay ang napuntahan ko. Yung mga puno, hindi po normal. Kakaiba. Hindi normal na itsura ba? Alam niyo naman yung typical na puno sa Tagaytay, di ba? Yung mga puno kasi doon, alam niyo yung mga tuyot? Tapos puro lang, sanga. Yung parang ang nakakatakot na lugar talaga sa mga palabas, ganoon na ganoon. Tapos, nawala na sa paligid ko yung matarik na daan. Sa kanan ko, wala na ako nakikitang lawa ng Taal. Puro puno lang talaga na ganoon. Tapos, sa kaliwa ko, may bundok na napakalaki. Para ako nasa gilid ng bundok noon, Sir Paul. Tapos, alam kong hindi na talaga Tagaytay yun kasi yung simoy ng hangin, kakaiba. Oo, malamig pa rin. Pero may amoy nakakaiba. Hindi amoy Tagaytay. Amoy mabaho kasi, Sir Paul. Amoy alamuong. Ganoon. Amoy lupa. Nag-iba na ako ng pakiramdam noon, Sir Paul. Hininto ko yung motorsiklo ko. Tapos tumingin-tingin ako sa paligid. Wala na mga kabahayan. Wala na yung mga road markings. Tapos yung daan na tinataha ko noon, hindi po kalsada, hindi sementado. Rough road. Utya, nasaan ako? Anong nangyayari? Nasaan ako? Sir Paul, naliligaw ako. Isa lang ang pumasok sa isip ko noon, Sir Paul. Balik na rin ang damit ko. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba yun noon pero yun lang ang naisip ko. Hinubad ko yung helmet ko. Tinanggal ko yung jacket ko. Hinubad ko yung t-shirt ko. Binaliktad ko. Tapos sinuot. Binaliktad ko rin yung jacket ko. Tapos suot ng helmet. Tapos tuloy sa pagmamaneho pabalik. Sir Paul, nakabalik po ako doon sa hamog. At sa isang iglap, bigla po ako nakabalik ng Tagaytay. Sa pabalik na daan na. Pabalik na po ako nito sa may rotonda. Yung daan pabalik ng Maynila. Muntik pa nga ako mabunggo noon kasi yung tinataha ko na daan, yung nasa bandang kaliwa. Wrong way ako kumbaga. Kundi pa ako ilawan at businahin ng malaking truck. Malamang nabundol ko na yon. Buti na lang, nailigis ko kaagad yung manibela at nakaliko. Tapos, yun, nakabalik ako ng rotonda. Hingal na hingal, pawis na pawis kahit malamig, takot na takot. Hindi ako huminto, Sir Paul. Dinire-diretso ko pa yung motorsiklo ko pababa.
Hanggang sa nakabalik na ako ng Maynila. Walang hinto-hinto, takot na takot kasi talaga ako. Saan kaya ako nakarating? Anong lugar yun? Diyos ko, buti na lang nakabalik ako. Kaya kung naliligaw man kayo, Sir Paul, mga kapansit, totoo ang kasabihan, baliktarin nyo ang damit ninyo. Mula nun, Sir Paul, hindi na po ako bumalik ng Tagaytay ng gabi. Lalo na nang mag-isa. Kung aakit man ako ng Tagaytay, may kasama dapat at umaga. Pero feeling ko kahit gawin ko yun ngayon, yung ginawa ko noon, hindi na mangyayari yun kasi kahit anong oras sa Tagaytay, napakaraming tao at maliwanag na. Palagay nyo, saan kaya ako nakarating noon? I-comment nyo nga. Baka may nakakaalam. Hindi na po ako magpapakilala, Sir Paul. Pero tawagin niyo na lamang po ako sa alias na Joaquin Bordado. Isa kasi akong tattoo artist. 2000. Siguro February o March po ng mga panahon na yan. Meron po akong isang kliyente noon na inaaya po ako magpunta ng Magallanes. Tatuan ko raw siya doon. Mabayaran niya raw ako ng malaki. Basta doon gawin sa lugar nila. At saktong araw, fiesta, maraming handa. Ako naman, Sir Paul, dahil bilang isang aspiring at baguhan pa lang na tattoo artist ng mga panahon na yan, grab ka agad ako ng mga opportunity. Palag-palag kahit gaano kalayo kahit saan yan, basta kliyente. Kasi sagot naman doon niya yung pamasahe, pagkain, tapos may extra pang ibabayad. Tapos may kainan at inuman pa pagkatapos kasi fiesta ng araw. Sinong tatanggi doon, di ba? So fast forward. Tatawagin lang po natin sa pangalang Leo ang kliyente ko na iyon. Gusto daw niyang magpatato ng isang malaking tattoo sa kanyang kamay. Full sleeve. Actually marami na nga siyang tattoo eh. At yung parte na nga lang daw ng kaliwang kamay yung kanyang kulang. Yung design na pag-usapan na namin yun kasi nagkita na kami nito sa opisina ko doon sa Maynila. Tapos yun na nga. Pagdating ko doon, mahalata mo sa lugar na may pesta talaga na magaganap. Abala ang lahat, busy-busy sila, masasaya, may mga banderitas at ako nararamdaman ko yung enjoyment. E di ako, na-excite naman kasi pagkatapos ko nga siyang tatuan ng siguro aabuti ng ilang araw yun kasi full sleeve eh. Makakakain at makakainom ako. Sakto nga eh, kung pasok si schedule, kung sa oras, pagkatapos ko siyang matatuan, araw ng fiesta. So yun na nga. 3 araw ko pong tinatuan si Leo noon. Tapos, doon na rin po ako natulog noon. Kasi may mga break din po yun eh. Break sa kanya, break din sa akin. Para kondisyon kami pareho. Pero wala po naging problema. Basta natataon ko po siya. Ang ganda nga ng finished product noon eh. Tuwa nga siya noon kaya binigyan niya pa ako ng malaking bonus. Kaya tuwang-tuwa rin naman ako. So heto na nga. Kagaya ng sabi ko, fiesta pagkatapos. E di ayun, pistahan. Sabi niya manatili daw muna ako doon ng 2 araw pa. Kasi yung fiesta daw doon inaabot ng halos 1 linggo eh. Mula sa pagpe-prepare, tapos sa mismong araw ng pista at sa mga susunod pa na araw. At ako naman dahil malaki nga ang bonus at binata pa ako noon, sige lang, laban lang, kain, alak, palag-palag. E di ayun, inuman, ganito, ganyan. Dami ko naging kaibigan doon at mga prospect na magpapatato din. Ngunit sa huling gabi ko doon, Sir Paul, may hindi inaasahang nangyari. Ito na po yung gabi na kinabukasan ng pista. Konti na lang po yung nagaganap nito. Kinabukasan noon, uuwi na po ako. Pero may mga nagiinuman pa, may mga kumakain pa, basta may mga nagaganap pa. Hindi nga lang katulad ng mga naunang araw. Ako noon, Sir Paul, hindi na po ako nagiinom nito. Pero yung kliyente ko noon tuloy-tuloy pa rin sa pag-iinom. Ako, kumakain na lang po ako noon, nagpapahinga. Hindi naman niya ako pinipilit mag-inom. Nasa kwarto na nga lang po ako nito. Habang nagpapahinga ako sa kwarto kasi kinabukasan maaga pa akong babiyahe, ibigila na lang po ako nakarinig ng komosyon. At pagdunga ko sa bintana, Sir Paul, nakita ko po na doon sa labas ay may nag-aaway. Noong una po, akala ko tipikal na away lasing lang. Kasi sa mga naunang araw may mga nag-away na rin eh.
Normal yan sa mga inuman lalo na kapag piyesta. Pero iba yun. Nakita ko kasi Sir Paul na hindi normal yung kaaway nila Leo. 4 na mga nilalang Sir Paul. At hindi ako pwede magkamali. Mga aswang yun. Tao ang kanilang itsura. May kamay, may paa, ulo, katawan. Tao. Pero iba ang kanilang mga kuko, mga paa. Kasi mahahaba at matatalas sa mga ito. May mga ngipin sila na kay rarami at kay lalaki. Tapos may mga balahibo sila sa iba't ibang parte ng kanilang katawan at mas maskulado po sila. Natakot ako syempre, nabigla. Pero mas hindi ko inaasahan yung mga sumunod na nangyari. Kasi sila Leo at yung mga kainuman niya naglabas ng kani-kanilang mga itak Sir Paul. Tapos nakipaglaban po sila doon sa mga aswang. At kahit mga lasing sila Sir Paul, magagaling silang makipaglaban. Taga dito, sipa, ilag, basta kung ano-ano mga atake. Tapos nagtatawanan pa sila. Parang nag-enjoy pa silang makipaglaban sa mga aswang Sir Paul. Ganoon katindi. Tapos, dito pa ako mas naloko. Kahit natatamaan sila ng mga kalmot kagat, mas lalo silang natutuwa. Para silang nag-enjoy pa lalo. Nakakabaliw, nakakaloko. Pero sa huli-huli, natutuwa na rin ako. Nabibilib, na-amaze kasi ang galing talaga nila makipaglaban. Hanggang sa maya-maya, nataboy po nila yung mga aswang Sir Paul. At ako, dumpas na rin ako sa pagkakataon na iyon kasi syempre nakiusisa na rin po ako eh. Leo, anong nangyari? Nakita mo? Nakita mo? Aswang yung mga yon! Aswang! Nagtatawanan sila. Lasing. Pero makikita mo sa kanilang natutuwa yung mga lasinggero na yun, yung buong baryo. Kasi sa mga sandali na iyon, naglabasan na rin yung mga nandoon sa lugar na yun eh. So doon ko po nalaman na lugar pala ng mga albularyo yung baryo po na iyon. Hindi man lahat pero halos yung mga kalalakihan doon may kaalaman sa paglaban sa mga nilalang tulad na lang ng mga engkanto, multo, maligno, nuno at higit sa lahat, mga aswang. Mas lalo tuloy ako na-amaze. Ang ending Sir Paul, napainom tuloy ako ulit nung gabi na iyon. Kasi natuwa na ako sa mga kwento nila eh. Marami silang kinuwento sa akin na nakikipaglaban daw sila sa mga ganito, sa mga ganyan, sa mga aswang, engkanto, multo, mambabarang, mga kulto at kung ano-ano pang mga anak ng dilim. Nakakatuwa, nakakabilib, nakakamangha. Ang ending Sir Paul, nagstay pa ako doon ng isang araw pa. At sa awa naman ng Diyos, hindi na po nasundan pa yon kasi kailangan ko na rin talagang umuwi eh. May mga kliyente pa ako. Ngunit Sir Paul, ang nakakalungkot lang mula po nung araw na iyon ay hindi ko na po muli pang nakita pa ang kaibigan ko na si Leo. Nawan ko, hindi na rin kasi talaga ako bumalik doon sa lugar nila eh. May nagtutulak sa akin na sinasabing wag na akong bumalik doon. Ako naman, naniniwala na lang ako sa instinct ko. Baka mamaya may mangyari pang masama sa akin. Well anyway, isang experience na hindi ko talaga makakalimutan. Nakakatuwa. Nakakabilib. Dito na lang Sir Paul. Totoo mga aswang mga kapansit. Nandyan lang po sila. Kahit sa mga panahon na ito. Dito sa Cavite, alam nyo na maraming factory. Sari-sari, halo-halo, maraming pabrika. Kung ano-anong mga produkto. At isa po sa mga yan ang pag-uusapan natin. Hindi ako magbibigay ng clue pero yung produkto po na ito, alam ng lahat ng mga tao. Lahat gumagamit nito, bata matanda. Pwedeng pagkain, pwedeng ginagamit, pwedeng kung ano-ano, basta ang tip ko, lahat alam nito. Bata matanda. Nagtrabaho po ako sa pabrika na iyon. At masasabi ko na mahirap kasi malamig po dito eh. Parang planta po ito. Tapos parang frozen storage din. Night shift po ako noon. Nasa production po ako. Nagpapak po ako ng produkto nito. Naglalagay sa mga kariton.
Pagudan, puyatan. Pero kailangan ko ng pera noon kasi buntis po yung girlfriend ko eh. Tinitiis ko ang pagod at puyat. Pero hindi ko natiis noon yung takot. Paano ba naman kasi? Isang gabi noon, nung nag-CR po ako, siguro mga alas 11 o alas 12, bigla pong may sumunod sa akin na isang bata. Akala ko yung bata na iyon ay anak ng isa sa mga team leader o supervisor namin. Kasi madalas nagdadala sila ng mga bata doon Kasi nangyayari naman po talaga doon, nagdadala sila ng mga anak. Pero, pinagtataka ko noon, madaling araw, may magdadala ba ng bata? Kaya sigurado ako may hindi tama. Yung bata na iyon, Sir Paul, sinusundan po ako hanggang sa makarating ako doon sa CR. Kung tutuusin, pwede kong hindi na lang umihi pero nasakit na sa pantog Tagal ko na rin kasing hindi nakaihi noon mula pa nung pagpasok ko sa shift. Kaya alas 6 pa po yung shift ko noon. Sa madaling sabi, halos maglilimang oras o 6 na po akong hindi umiihi kaya putok na talaga yung pantog ko noon. Habang umiihi, Sir Paul, yung bata nakatitig lang po sa akin. Nakangiti, nakakaloko. Para siyang nag-aaya na maglaro. Pero parang hindi niya masabi-sabi. Napansin ko po na yung bata, para siyang maputla. Ano ba naman? Napakalamig doon, bakit wala siyang jacket? Uy bata, sinong kasama mo? Bakit wala kang jacket? Malamig dito Ngumiti lang po yung bata sa akin. Bata, umalis ka na dito. Punta ka na dun sa magulang mo kung sino man yun. Baka hinahanap ka na. Delikado rito, baka lumigin ka, baka sipunin ka. Di sumasagot yung bata, Sir Paul. Nang maubos ko na nga yung ihi ko at matapos manginig, nagugas ako ng kamay. Lumabas. Yung bata, nasa gilid ko lamang sinusundan pa rin ako. Tumakbo na ako noon, Sir Paul, kasi iba na yung pakiramdam ko Hanggang sa maya-maya, Sir Paul, tumakbo na rin po yung bata. Nagulat ako kasi ang bilis itong tumakbo. Yung tipong maaabutan niya na ako. Hindi naman ako makatakbo noon ng maayos kasi nakabota po ako noon Tapos, madulas din noon kasi kagaya ng sabi ko, cold storage nga po yun. Pwede ka madulas doon at mabago kung tutuusin. Tapos, may mga dumadaan din po na forklift doon, baka masagasaan ka rin. Kaya, yung bata, mahahabol talaga ako. Hanggang sa nahabol niya nga po ako, Sir Paul. Pero dito ako mas kinilabutan at natakot talaga ng husto. Tumagos po siya sa akin. Likod papunta sa harapan. As in dumaan po siya sa katawan ko. Nung dumaan nga po siya, nakaramdam po ako ng kilabot, kuryente, kilig, takot. Basta, kakaibang pakiramdam yun. Para ako na-static. Tapos, yung bata na unahan niya lang ako. Hanggang sa lumingin siya sa akin, Sir Paul, at ngumiti. At pagkatapos noon, bigla na lamang siyang nawala na parang bula. Ako, diretso ako doon sa pwesto ko. Sinabi ko sa kasamahan ko yung nakita ko, nasaksihan ko yung nangyari. At tumawa lang sila sa akin. Oo, naghahanap na naman ng bagong kalaro si Junjun. Anong Junjun? Di mo ba alam pare? Yung bata na yun, kaluluwa yun. Inala yun dito nung ginagawa tong pabrika na to. Kung mag-alala, hindi masama yung batang kaluluwa na yun. Alam mo ba, sinaswerte pa nga yung mga pinagpapakitaan doon kaya huwag kang matakot. Siyempre, Sir Paul, sino ba namang hindi matatakot? Hayop. Hayop talaga. Ilang gabi po ako nung hindi mapalagay. Ilang gabi ko noong tiniis yung ihi ko. Hanggang sa isang gabi, nagkatotoo ang sinabi nila yung tungkol sa swerte. Nanalo po kasi ako ng loto noon, Sir Paul. Hindi ko lang sasabihin kung magkano. Basta malaki. Dahilan, para mag-resign ka agad ako sa trabaho na yon. Alam niyo ba, Sir Paul, nung huling araw ko nga doon sa pabrika na iyon, nagpakita sa akin si Junjun. Umiti ito. At sa pagkakataon na iyon, umiti rin ako sa kanya. Kasi hindi na ako nakaramdam ng takot sa kanya. Jun, salamat Nawala lang po siya ng parang bula. Utang na loob ko sa kanya ang lahat dahil naniniwala ako na siya ang dahilan kung bakit ako nanalo sa loto.
Sir Paul, linawin ko lang Hindi naman po kalakihin yung pinalalunan ko sa loto. Sapat lang po para makapagnegosyo po ako noon. At yung negosyo ko na iyon lumago ng lumago. Ligawan po ito by the way. At yung ligawan nga na iyon, alam niyo ba ang pinangalan ko? Junjun. Junjun Slugaw. Nga pala yung anak ko rin, pinangalanan ko ng Junjun. Junjun, kung nasaan ka man ngayon, lagi ka pa rin nasa panalangin ko. Sana mapayapa ka na. At habang buhay kong tatanawin ng utang na loob, ang swerte na pinagkaloob mo sa akin. Sinong nakakaalam ng pabrika na tinutukoy ko? Sige nga, hulaan po ninyo. Dito na lang, Sir Paul. Salamat po.